Kabanata 171. Fuck. Masyadong arrogant ang lalaking ta. Tinawag niya talaga tayong mga walang kwenta. Ang lakas ng loob niya. Bata, gusto mo na bang mamatay? Napakatapang mong saktan ang napakaraming prestihiyosong pamilya. Hindi ka na makakaligtas sa Ravenview City. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Galit na galit ang mga tao. Mukhang handa na silang sugurin siya. Nag-aalala at galit si Lilian. She glared at Sebastian and said, Sebastian, alam mo ba ang ginagawa mo? You're offending everyone. So ano? Hayaan ko na lang bang ay bully nila ako? Hindi ba pwedeng lumaban? Pagmamaktol ni Sebastian. Ikaw ay isang may sapat na gulang. Bakit hindi ka maaaring maging mas mature? Ikaw ay nagdadala ng pinsala sa iyong sarili, sabi ni Lilian ng hihinayang. Walang pakialam na sabi ni Sebastian, wala lang sila. Wala akong pakialam sa kanila. Fuck, tinatanong mo yan. Hindi na nakayanan, ibinaba ni Chris ang kamao kay Sebastian. Pero bago pa man mapunta ang kamao niya kay Sebastian ay sinampal siya ni Sebastian bilang ganti. Napakalakas ng sampal na narinig ng buong bulwagan. Nagulat ang lahat. Sinaktan niya si Mr. Adamos. Ang lakas ng loob niya. Mr. Adamos ay nagtatrabaho sa Phoenix Corporation, at ang kanyang ama ay ang Vice President. This guy is dead meat. Natigilan ang lahat, at tinitigan nila si Sebastian na parang napahamak. Sebastian, you're crossing the line. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Adamos. Galit na galit si Lilian, pero hindi siya nagalit dahil masama ang loob niya kay Chris. Sa halip, nag-aalala siya kay Sebastian. Kung tutuusin, may reputable identity si Chris. Kung humingi ng tawad si Sebastian, maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Pero hindi alam ni Sebastian ang iniisip niya. Nang makita kung paano siya pinagalitan ni Lilian para kay Chris, nawalan siya ng huling sinag ng pag-asa. Walang sino man sa mundo ang maaaring humingi sa akin, Sebastian Wilder, humingi ng tawad. After we separated, I thought you'd become more mature. But I didn't expect you to still so childish and free will. Hindi mo iniisip ang kahihinatnan. I'm so disappointed in you, Lilian sabi. Mali ka. Ako ang nadismaya sayo. Malamig na sabi ni Sebastian. Lilian, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa kapirasong basurang ito? Sinaktan niya si Mr. Adamos. Walang makakaligtas sa kanya ngayon. Ungol ni Evelyn. Samantala, medyo natulala si Chris. Sa wakas ay nabalik siya sa katinoan at naglabas ng dalawang dagwang ngipin. Aking mga ngipin. Galit na galit si Chris. Pinandilatan niya si Sebastian at sinabing, hayop ka, sisiguraduhin kong mamatay ka. May tao, patayin mo siya. Sigaw ni Chris. Noong nakaraan, nahaharap siya sa lubos na kahihiyan matapos na sapilitang kumain ng dumi kapag natalo siya sa isang taya laban kay Sebastian. Gusto ni Chris na ipaghiganti siya ni Ambrose, ngunit hindi siya tinulungan ni Ambrose. Sa halip, si Ambrose ang nag-lecture sa kanya at sinabihan siyang umalis pansamantala sa Ravenview City. Mula noon ay pinipigilan na niya ang kanyang galit. Hindi pa niya naipaghiganti ang kanyang sarili, muli siyang sinampal ni Sebastian sa publiko. Galit na galit siya. Akala ng lahat ay patay na karne si Sebastian. Gayunpaman, habang naghihintay sila, walang dumating upang hawakan ang bagay na iyon. Nagalit ito kay Chris. Sinigawan niya ang mga bodyguard na malapit, mga bingi ba kayo? Hindi niyo ba ako naririnig? Lumapit sa kanila ang mga bodyguard. Ito ang contract sign ng ceremony, at dapat nating i-prioritize yon. Huwag kayong mag-away, nagmamadaling sabi ni Lilian K. Barater. 172. Mayabang na sabi ni Chris, don't worry, Lilian. Maaga pa naman, para hindi maapektuhan ang sign ng ceremony. Let me get rid of this bastard. Nang makita ni Chris ang mga bodyguard na papalapit sa kanila, dali-dali niyang tinuro si Sebastian. Patayin siya. Napatingin ang mga bodyguard kay Sebastian. Tulad ng inaakala ng lahat na susugurin ng mga bodyguard si Sebastian, lumingon sila kay Chris.
Sinuntok ng isa sa mga guard si Chris sa ilong. Sa pagkakataong iyon, dumuyugo ang ilong ni Chris, at tila nabali ang kanyang nose bridge. Puno ng dugo ang mukha niya. Sinipa ng isa pang bodyguard si Chris sa tiyan kaya napaluhod ang huli sa sahig sa sakit. Ang dalawa pang bodyguard ay nagpatuloy din sa pagbugbog kay Chris. Nagulat ang lahat sa eksena. Walang nag-akala na ang mga bodyguard ay hindi lamang tatanggi sa pag-atake kay Sebastian ngunit sa halip ay bugbugin din. Si Chris ay bugbugin din. Maging si Sebastian ay nagulat. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na dapat ay kumikilos sila sa utos ni Natalie. Kinuha ni Natalie ang lahat ng bodyguard sa Ravenview Hotel para sa mataas na sweldo. Sinunod lang nila siya, at wala silang pakialam sa reputasyon ni Chris. Tigil, maling tao ang kinukuha nyo. Si Mr. Adamos yan. Sinubukan silang pigilan ni Evelyn. Ngunit sinampal siya ng isa sa mga bodyguard, at bumagsak siya sa lupa. Isally said the bodyguard, "I don't care who he is, but since he dared to call US dogs, he's asking for it. Kung may manggahas na pigilan kami, bubugbugin din namin kayo." Sa wakas ay napagtanto ng lahat na nagalit ang mga bodyguard dahil tinawag silang mga aso ni Chris. Alam ng lahat na ang mga bodyguard ang nagtatrabaho kay Natalie, kaya walang nang ahas na magsalita kahit na binugbog ng mga bodyguard si Chris. Huminto ang dalawang bodyguard pagkatapos ng mahabang minuto. Sa dulo nito, matinding sugat ang mukha ni Chris. Kahit ang mga magulang niya ay hindi niya kayang paghiwalayin. Tumayo si Chris sa tulong nina Evelyn at Lucas. "Mr. Adamos, okay ka lang ba? Ipadala na ba kita sa ospital?" Tanong ni Evelyn. "Ayos lang." Dumura si Chris ng kaunting dugo. Siya ay mukhang bagbog, ngunit siya ay nagtamo lamang ng mga light injuries. Ngunit labis siyang napahiya. Dahil dito, sinigawan niya ang mga bodyguard. "Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang nakatalikod si Natalie. Ang tatay ko ang vice president ng Phoenix Corporation, at isa lang siyang sekretarya. Tatandaan ko ito. Makakaganti rin ako sa iyo balang araw." Tapos, pinandilatan ni Chris si Sebastian. "Sebastian, huwag kang masyadong magyabang. Gumagawa ka ng gulo sa event hall, nakapareho ng hindi paggalang sa Supreme One. Kapag dumating ang Supreme One, mamamatay ka. Tingnan lang natin," sabi ni Sebastian at ngumiti ng makahulugan. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa trono sa ilalim ng pagbabantay ng lahat. "Anong ginagawa mo, brat?" Nagulat ang lahat. Sumigaw si Chris, "How dare you, Sebastian? That's the throne for the Supreme One. If you dare sit on that, nobody can save you." Sigaw din ni Jordan sa kanya. "Sebastian, walang makakapigil sa iyo na magpakamatay. Pero huwag mo kaming idamay. Kung galit ka sa Supremo, lahat ay magdurusa dito." Tama siya. Naghahari ang Supremo sa lahat, at hindi natin siya dapat saktan. Bilasan mo at bumaba ka. Nagalit ang karamihan, at nagsalita sila laban kay Sebastian. Lumapit si Lillian sa kanya at sinabing, "Sebastian, I know our separation really hurt you. But you shouldn't seek death as a way to get back at me. And seek death as." Sinumpa siya ni Evelyn. "Pinakain at sinuportahan ka ng pamilya namin. You were unappreciative, and now you're even trying to ruin the signing ceremony. You're so ungrateful." "I'm ingrateful." Ngumisi si Sebastian. Pagkatapos, sinabi niya ng malakas, "Kayong mga bulag, makinig kayo. Ang tronong ito ay inihanda para sa akin." Pagkatapos ng sinabi ni Sebastian, umupo siya sa trono. Natahimik ang bulwagan. At nagulat ang lahat. Kabanata 173. Talagang nakaupo siya sa trono. Iyan ang sukdulang kawalang galang sa Supremo. "Brat, bumaba ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay." Tama siya. Ang Supremo ay marangal. Ang kanyang trono ay hindi mabahiran ng basurang tulad mo. Kung magagalit ang Supremo, milyon-milyon ang mamamatay. Sinusubukan niyang patayin tayong lahat. Nagulat at nagalit ang lahat. Natakot sila na sisihin sila ng Supremo.
Sinigawan ni Chris ang mga bodyguard, nakaupo sa trono ang basurang iyon. Hindi niya ginagalang ang Supremo. Dapat mong hulihin siya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga bodyguard. Nakatanggap sila ng utos mula kay Natalie na huwag igalang si Sebastian. Kahit ibinaba ni Sebastian ang hotel, hindi siya dapat pigilan. Nag-cross-leg si Sebastian at tumingin sa mga tao. Sinabi ko na nga na ang tronong ito ay inihanda para sa akin. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ungol ni Chris, ibig mong sabihin ikaw ang dakilang Supremo. Tama. Ako ang dakilang Supremo na iginagalang ninyong lahat. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Sebastian ang isang nangingibabaw na karisma na nagpasindek sa maraming tao. Bumalik sa katinoan si Chris at sinabing, "How dare you pretend to be the Supreme One? Anong patunay ang sasabihin mo na nagpapanggap ako? Nakilala mo na ba ang Supremo?" Mapanuksong tiningnan ni Sebastian si Chris. Sa Ravenview City, bukod kay Cyclops, Hydra, at mga higher-up ng Quirrell family, tanging sina Casper, Natalie, at Derek lang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Kahit si Ambrose ay walang ideya. Pero hindi niya inaasahan na magsisinungaling si Chris. Proud na sabi ni Chris, "Tama. Ang tatay ko ay ang Vice President ng Phoenix Corporation. Siya ay lubos na nagustuhan ng Supreme One, na nagtalaga sa akin bilang sales manager. Pinapuri rin niya ako, sinabi na ako ay isang pinuno ng bagong henerasyon at mayroon akong magandang kinabukasan. Nakakamangha, Mr. Adamos. Dahil pinuri siya ng Supremo, tiyak na magiging mas mataas siya sa Phoenix Corporation." Sabi ni Jordan, pinapatay si Chris. Sumama rin sa kanya ang kanyang ama na si Calvin Hunter. Nilapitan niya si Chris at sinabing obsequiously, "Mr. Adamos, please have favor on the Hunter family." Bilang pinuno ng pinaka-prestihiyosong pamilya sa Wave City, si Calvin ay malamang na ang pinaka-iginagalang na lalaki na naruroon. Dati, ayaw niyang magpakumbaba, kaya ipinadala niya si Jordan para kumonekta kay Chris. Ngunit ngayong natuklasan niya na si Chris ay pinuri ng Supremo, nagpakumbaba siya upang mantikilya si Chris. Sumunod naman ang iba. Sa isang iglap, naging sentro ng atensyon si Chris. Gayon din, ipinagmamalaki ni Evelyn at ng iba pa. Sinabi niya sa lahat na si Chris ay kanyang manugang nang walang pag-aalinlangan. Bilang resulta, sinubukan din ng lahat na purihin sina Evelyn at Lillian. Ngumiti nang makahulugan si Sebastian. Tinanong niya si Chris, "Sabi mo nakilala mo ako at natanggap mo ang mga papuri ko. Kailan ito nangyari? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Sa tingin mo ba ikaw ang Supremo? Dapat tumingin ka sa salamin," pag-irap ni Chris. "How dare a piece of trash like you try to impersonate the Supreme One?" Sinumpa din siya ni Evelyn at ng iba pa. "Sebastian, titigil ka lang ba pagkatapos mong mapatay ang sarili mo?" Tanong ni Lillian sa kanya. Kabanata 174. Tumawa si Sebastian at sinabing, "Hindi mo pa nakikilala ang Supremo. Paano mo malalaman na hindi ako siya? We've never met him, but Mr. Adamos has. Kung ikaw ang Supreme One, bakit hindi niya alam?" Sabi ni Lillian. Tanong ni Sebastian kay Lillian, "Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya? Bakit hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko? Lagi kang nagsisinungaling. Paano ako maniniwala sa'yo?" Pabulaanan ni Lillian. Naguguluhan si Sebastian. "I never lied. You just never believed in me. Di bale, hindi na tayo magkamag-anak. You should stay out of this." Galit na galit si Lillian. Sinabi niya, "Maaari kong piliin na huwag pakialaman ka, ngunit kailangan kong pakialam kung sinisira mo ang seremonya ng pagpirma." Galit din si Chris. Sigaw niya kay Chris. "Ang Supremo ay maaaring dumating anumang oras sa lalong madaling panahon. Magmadali at bumaba." Ngumisi si Sebastian. "Chris Adamos, your greatest support is your father. I can call him easily and tell him to slap you. Do you believe that?" Humagalpak ng tawa si Chris. "Narinig niyo ba siya? Madali daw niyang ipatawag ang tatay ko. Nakakatuwa." Ngumisi si Evelyn, ang ama ni Mr. Adamos ay ang Vice President ng Phoenix Corporation.
Siya ay iginagalang sa Ravenview City, at hindi siya isang tao na maaari mong utusan. Dapat alam mo kung ano ang hindi dapat magsinungaling. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Baka masunurin talaga siya, makahulog ang sabi ni Sebastian. Napangisi si Chris. Brat, kung mapapatawag mo ang tatay ko ngayon, tatay ko ang tawag sa'yo. Very well. Tandaan mo ang mga salitang iyon. Tinawag ni Sebastian si Casper at sinabing, sabihin mo kay Ambrose na pumunta sa Ravenview Hotel sa loob ng 5 minuto. You're a pretty good actor. Sayang naman na hindi ka artista, panunuyan ni Chris. Sa opinyon ni Chris, nagpapanggap lang si Sebastian. Si Sebastian ay isang manugang na iniwan ng mga Smith. Magiging biro para sa isang tulad niya na utusan si Ambrose. Pinagtawanan din ng ibang tao si Sebastian. Walang naniniwala sa kanya, at akala nilang lahat ay galit siya. Pero maliwanag iyon dahil itinago ni Sebastian ang tunay niyang pagkatao. Lahat ay may impresyon na siya ay isang inabando ng manugang na may hiling na kamatayan. Maging si Lillian ay inakala niyang nagsisinungaling siya, lalo pa ang mga taong hindi niya lubos na kilala. Nang malapit nang matapos ang 5 minuto ay hindi pa rin nagpapakita si Ambrose. Nagsimulang malungkot ang ekspresyon ni Sebastian. Inirapan siya ni Chris ng malakas. Sebastian, 5 minutes is almost up. Where's my dad? Nang matapos siya, may nagulat sa labas, narito ang Vice President ng Phoenix Corporation, Mr. Ambrose Adamos. Nalaglag ang panga ng lahat, pati si Chris. Sinabi sa kanya ni Ambrose na wala siyang oras para dumalo sa kaganapan dahil may mga bagay siyang dapat asikasuhin sa opisina. Tingnan mo, si Mr. Ambrose. Si Mr. Ambrose nga. Minsan ko na siyang nakita. Nagulat ang lahat. Sa ilalim ng tingin ng lahat, isang matandang lalaki na nakasuot ng suit ang mabilis na pumasok sa bulwagan. Si Ambrose Adamos iyon. Kabanata 175. Itong lalaking ito. Talagang pinatawag niya si Mr. Ambrose. Siya ba ang Supreme One? Nagulat ang lahat. May tinawagan si Sebastian, hiniling na dumating si Ambrose sa loob ng 5 minuto at dumating nga si Ambrose sa loob ng 5 minuto. Na nagpatuloy sa pag-iisip ng lahat. Dad, bakit ka nandito? Curious na tanong ni Chris. Hindi niya akalaing may kapangyarihan si Sebastian na ipatawag ang kanyang ama. Sabi ni Ambrose, hiningi ako ng Supreme One. Ano? Tinanong ka ng Supreme One. Nagulat si Chris. Nagiba ang tingin niya kay Sebastian, may bakas ng takot sa mga mata niya. Ngunit hindi nagtagal, natarante siya sa isiping iyon. Alam ng lahat na ang Supreme One ay matanda at pangit, at hindi maaaring si Sebastian iyon. Dad, ang ibig mo bang sabihin ay nandito ang Supreme One? Nasaan siya? Tanong ni Chris. Umiling si Ambrose. Hindi pa niya nakilala ang kataas-taasang isa, kaya hindi niya malalaman kahit na naruroon ang kataas-taasang isa. Maya-maya lang ay napatingin siya kay Sebastian. Sino ka? Bakit nasa trono ka? Hindi alam ni Chris na hindi pa nakikilala ng kanyang ama ang Supremo. Nang makitang hindi nakilala ni Ambrose si Sebastian, inalis niya ang kanyang mga alalahanin. Nagmamadaling sinabi ni Chris, Tay, malamang na hiniling sa iyo ng Supremo na tanggalin ang lalaking ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ambrose. Ipinaliwanag ni Chris, siya ay nakakagambala sa kaganapan, at siya ay nakaupo sa trono ng kataas-taasang isa. Iyon ay walang paggalang sa kataas-taasang isa. Ang Supreme One is all-knowing, kaya dapat alam na niya ang nangyari. Nagalit siya, kaya pinapante ka niya para ayusin. Nakita ko. Tumanggo si Ambrose bilang realisasyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Sebastian. Malamig niyang sinabi, How dare you, punk? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na umupo sa trono ng Supremo? Napatulala si Sebastian. Hiniling niya kay Ambrose para turuan ng huli si Chris ng leksyon, ngunit sa halip ay nahirapan siya. Ambrose, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Huwag mong saktan ang mga taong hindi mo dapat masaktan. Sino ka? Maingat na tanong ni Ambrose. Tama si Sebastian. Maraming tao sa mundo na hindi maglakas loob na tawirin ni Ambrose.
Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Sabi ni Chris, Dad, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Isa lang siyang basura. Ang alam lang niya kung paano magsinungaling, wala nang iba. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila si Evelyn. Mr. Ambrose, I can attest to that. This guy is a piece of trash. At sino ka? Naguguluhang tanong ni Ambrose. Nagmamadaling paliwanag ni Chris 11 Dad, this is Mrs. Evelyn from the Smith family. She's my fiancee's mother. Tanong ni Ambrose kay Evelyn, at kilala mo rin ang lalaking ito. Nakangiting sabi ni Evelyn, it's more than just knowing. He was my ex-in-law. Wala siyang ginagawa para mabuhay. Wala siyang silbi, kaya pinalayas namin siya sa pamilya. Matapos marinig ang tungkol kay Sebastian, inalis ni Ambrose ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Nginitian niya si Sebastian. Napakatapang mo, bata. Nadungisan mo ang trono ng Supremo at ginaya mo siya. Malaking kasalanan iyon, at hindi ka mapapatawad para dito. Dad, don't waste your time with him. Tell someone to kill this guy. Kung hindi, magagalit ang Supremo, udyok ni Chris. Nakita ni Lillian na hindi nabigla si Sebastian. Siya ay balisa at galit. Sebastian, bilisan mong bumaba. Humingi ng tawad kay Mr. Ambrose at mamaya sa Supremo. Who knows, baka mapatawad ka ng Supremo. Bakit ako hihingi ng tawad kung wala naman akong ginawang mali? Pabulaan na ni Sebastian. Galit na galit si Lillian. Sebastian, kung ipagpapatuloy mo ito, hindi kita matutulungan. Si Lillian, hinihingi niya. Wala ka dapat pakialam sa kanya, sabi ni Evelyn.